Ang mga bulong ng puno sa Tanawan. Sa maliit at liblib na baryo ng Tanawan, na nakatago sa pagitan ng mga matatayog na bundok at makakapal na kabubatan, may isang matandang alamat na laging ipinapaalala ng mga nakatatanda sa mga bata. Ipinapahayag nila ang isang lugar sa kaloob-looban ng gubat, kung saan ang mga puno ay may kakayahang magbulong ng iyong pinakamalalalim na takot. Tinatawag ng mga taga-baryo ang lugar na ito bilang Pook ng Ulan, isang ipinagbabawal na lugar na hindi pinapasok ng sinuman pagdapo ng dilim. Si Liza, isang batang babae na puno ng kuryosidad, ay palaging naririnig ang mga kwento mula sa kanyang lola na laging nagtatanda ng krus tuwing binabanggit ito. Lumaki siya sa mga kwento ng kakaibang mga tunog na umaabot mula sa mga puno tuwing gabi at kung paanong palaging may amoy ng nabubulok na bagay na nagmumula sa direksyong iyon. Ngunit hindi maiwasan ni Liza ang magtaka. Ang mga kwento para sa kanya ay tila mga babala, hindi mga alamat, at hindi niya kayang hindi silipin ang lugar na iyon. Isang gabi, matapos ang isang malakas na bagyo, nagkataon na mag-isa si Liza sa bahay. Pumunta sa bayan ang kanyang mga magulang upang mamili ng mga gamit, kaya tahimik na tahimik ang kanilang bahay. Tumigil ang ulan ngunit iniwan nito ang isang nakakatakot na hamog na parang niyayakap ang buong baryo. Ang gabing ito, mukhang tamang panahon na para pumasok sa gubat. Bitbit ang flashlight, naglakad si Liza patungo sa madulas na landas, ang puso niya ay mabilis na tumibok habang ang mga puno ay parang mga anino na tumataas sa ibabaw niya. Nang makalapit siya sa Pook ng Ulan, ang hangin ay tila lumamig at ang hamog ay naging mas makapal sa paligid. Tanging ang tunog ng mga yapak ng kanyang mga paa ang maririnig sa katahimikan. Bigla, narinig niya ito, isang mahina, halos hindi marinig na bulong na tila nagmumula sa mga puno. Tumigil siya, pinipilit na marinig. May isang boses, malumanay at nakakaakit. Liza Lee. Napahinto siya sa takot. Walang ibang tao maliban sa kanya. Bumaling siya, ngunit ang daan pabalik ay natakpan na ng hamog. Ang boses ay muling narinig, ngayon ay mas malinaw. Liza. Lumapit ka. Nanginginig si Liza at nagsimulang maglakad patungo sa pinagmumulan ng boses. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa basa at malagkit na lupa. Habang papalalim siya, ang mga bulong ay naging mas malakas, mas nagmamadali. Ang mga puno ay tila yumuyuko, parang may nais na abutin siya. Nang marating niya ang gitna ng Pook ng Ulan, ang mga puno dito ay matanda, ang kanilang mga ugat ay nakatiklop at magkakawing. Para bang ang buong kagubatan ay buhay na, humihina sa kanyang mga galaw. Ang mga bulong ay ngayon nagsasanib, nagiging isang magulo at nakakatakot na tunog. Liza Lee. Isang tinig ang nagwika, boses ng isang batang babae. Tulungan mo ako Sumabay pa ang isang tinig ng isang matandang lalaki. Hindi ka dapat nandito. Lumingon si Liza, ngunit walang makitang tao. Ang mga puno ay parang yumuyuko, ang kanilang mga sanga ay mas lalapit. Hindi siya makagalaw. Sino kayo? Ang sigaw niya nanginginig. Mula sa isang madilim na bahagi ng ugat, isang bagay ang gumalaw. Natigilan siya, ang mga mata ay nagniningning sa takot. Isang anino, hindi, isang nilalang ang dahan-dahang lumitaw. Isang babaeng may kutis na kasing puti ng kamatayan, may mga mata na wala ng buhay at isang ngiti na baluktot. Ang balat nito ay maluwag na nakadikit sa mga buto at ang buhok ay tangle-tangle, puno ng dumi at mga dahon. Hindi ka dapat nandito, ang nilalang ay humaplos, ang boses nito parang ang pagkabasag ng tuyong kahoy. Dito na ako naninirahan ngayon. Sinubukan tumakbo ni Liza, ngunit ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang humihila pababa. Ang mga anino ay parang mga kamay na humihila sa kanyang mga binti, pinapalubog siya sa lupa. Sumigaw siya, ngunit ang hangin ay masyadong mabigat, parang may isang bagay na humahawak sa kanyang bibig. Ang mga puno ay nagbulungan, ang mga tinig ay patuloy na lumalakas, at ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala sa ingay. Bago siya tuluyang malulo ng lupa, isang huling bulong ang narinig niya, isa na nagbigay ng takot sa kanyang kaluluwa. Hindi ka na makakalabas.
Magiging isa ka na sa amin magpakailanman. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao sa baryo ang daan patungo sa pok ng ulan na natatakpan ng isang kakaibang hamog. Ang flashlight ni Liza ay naiwan sa daan, ang liwanag nito ay humihina ngunit patuloy pa rin. Ngunit si Liza, siya ay hindi na muling nakita. Bilang mga taon ang lumipas, ang alamat ng pok ng ulan ay patuloy na ikinukwento sa mga bata. Sinasabi nilang naririnig pa rin ang tinig ni Liza tuwing gabing madilim, tinatawag ang tulong, dala ng hangin. At minsan, kapag ang ulan ay bumuhos ng malakas sa tanawan, ang mga puno ng pok ng ulan ay muling magbubulong.